Magandang araw po mga manonood. Ang sinumang napunta sa Thailandia, Timog Silangang Asya, India, Bangladesh at iba pang bansa sa Asya at Afrika ay tiyak na nakakita ng makukulay na pampasayrong sasakyan sa mga lungsod doon. Baka nakita na ng mga hindi pa nakapunta roon ang ganito sa travel vlogger videos. Ang mga sasakyan tulad ng dilaw na taxi sa New York, ferry sa Istanbul at road train sa Australia ay simbolo ng mga lugar na iyon. Ang mga larawan nila ay nasa t-shirt at magnet, naging bahagi ng urban folklore, biro at ang Tuk Mister ay meme na sa mga backpacker. Oo, ang pag-uusapan natin sa maikling kwentong ito ay tungkol sa magagaan. Karamihan ay 3 gulong na motorisadong sasakyan na naglipana sa mga kalsada ng Delhi, Karachi, Hanoi, Bangkok, Jakarta at iba pang mga lungsod sa Asya at Afrika. Tatalakayin natin ang motoriksya, kung paano nagsimula, kasaysayan at mga kawili-wiling detalye. Nasa Cross Moto Channel kayo. Enjoy manood! Itutuloy. Sige, linawin muna natin ang ilang terminolohiya sa simula. Iba't ibang pangalan ang tawag sa makukulay na 3 gulong na makinang ito. Ilan sa mga ito ay mga technical na termino. Sa mga nagsasalita ng Ingles, mas ginagamit ang terminong autoriksya, habang sa mga nagsasalita ng Ruso naman ay motoriksya. Ang iba pang 20 pangalan ay lokal na tawag sa motorized rickshaw, depende sa lugar at dialekto. Sa Thailand, tinatawag itong tuk. Ang pangalan ay hindi mula sa Thai na tuk, na ibig sabihin ay mura. Mas malamang, ginaya lang nito ang tunog ng 2 stroke na makina, tuk. Sa India, kadalasang tinatawag na Bajaj ang mga motoriksya dahil karamihan dito gawa ng kumpanyang ito. Sa ibang mga lugar, may mga tawag na tulad ng Tuxi, Tum, Tempo, Bao, Johnny B, Lapa, Mototaxi, Pidsan, Changari, Baby Taxi at iba pa. Sa video, gagamitin natin ang rickshaw, motoriksya at motoxi para iwas kalituhan. Ang madalas na slang ay tuk. Ang motorisadong rickshaw ay mula sa dating rickshaw. Ang mismong pangalan na rickshaw sa wikang Hapones ay binubuo ng 3 karakter na nangangahulugang tao, lakas at karwahe. Mukha lang pangalan ng produkto sa AliExpress. Ang rickshaw ay karaniwang 2 gulong na karwaheng hinihila ng tao gamit ang mga baras. Noong ika-17 at ika-18 siglo laganap ang ganitong karwahe sa Paris, pero kalaunan nawala rin ang kasikatan nila. Sa Japan, pinagmulan ng mga rickshaw bago kumalat sa Asya. Lumitaw ang mga ito sa dulo ng dekada 1860 at simula ng dekada 1870. May 2 kwento sa pinagmulan ng rickshaw sa Japan. Ayon sa isang bersyon, ang rickshaw ay naimbento ng Amerikanong misyonerong si Jonathan Goebel o Jonathan Scobie para sa may sakit niyang asawa. Ayon sa ibang bersyon, ang rickshaw ay inimbento ni Yosuke Izumi, Tokujiro Suzuki at Kosuke Takayama. Sila mismo ang nakakuha ng opisyal na pahintulot noong 1870 sa Tokyo para gumawa at magbenta ng ganitong karwahe. Ang paglitaw ng rickshaw sa Japan ay iniugnay sa impluwensya ng kanluran lalo na matapos ang Rebolusyong Meiji noong 1868. Dahil sa mas mabilis na takbo ng buhay sa lungsod, tumaas ang pangangailangan sa mabilisang paglipat ng tao at hindi na sapat ang dating mababagal na palangkin na may 2 tagabuhat. Ang pag-aalaga ng kabayo ay para lang sa mayayaman at mas madali para sa gitnang uri na magbigay ng barya sa mahirap na humihila ng rickshaw. Sa pagsapit ng hangganan ng ika-19 at ika-20 siglo, may humigit kumulang 210,000 rickshaw sa Hapon, ngunit bumaba ito at napalitan ng bisikleta at motorisadong sasakyan. Ang rickshaw ay lumipat sa mas mahihirap na bansa sa Timog Silangang Asya. Ayon sa ilang ulat, lumitaw ang unang velorickshaw noong dekada 1880. Dahil sa internal combustion engine, panahon na lang bago naging motor na rickshaw ang rickshaw. May kaunting pagkakaiba ang mga sanggunian sa pagtukoy kung kailan lumitaw ang unang prototype ng motor na rickshaw. Para sa ilan, nagsimula ito sa pagdating ng mga motor na tricycle sa Hapon at Italya noong 1930. Ang iba naman na may kaanting pag-aalangan ay itinuturing na ninuno ng mga motoriksya ang 3 gulong na disenyo ni Carl Benz na nag-apply ng patent para sa kanyang sasakyan noong 1886. Ang mga pinakamasigasig pa nga ay maaring maalala na noong 1769 si Nicholas Joseph Cugnot
ang nakaimbento ng unang sasakyang tumatakbo ng mag-isa na pinapatakbo ng singaw at may 3 gulong. Maaring totoo ito at ang technical na pag-unlad ay binubuo ng magkakasunod na maliliit at minsang hindi kapansin-pansing mga pangyayari. Pero ang imbensyon ni Cuneo at Benz sa aking pagkakaintindi ay una sa lahat tungkol sa paggawa ng motor na sasakyan bilang ganoon. Mabilis at kapansin-pansin ang pag-unlad ng teknolohiyang may motor noong huling 1,800 at unang 1,900. Nagsisimula pa lang ang mga klase ng teknolohiya, wala pang konsepto, at dito makikita ang maraming matitinding technical na solusyon. Marami sa mga solusyong ito ay hindi naging matagumpay o epektibo at ang panahon ang siyang pumili. Sa panahong iyon, maraming umiiral na 3 gulong na sasakyan. Tama lang na alamin kung saan nagmula ang mga motoriksya bago makarating sa kanilang likas na tirahan na yon, dahil hindi naman mga Indiano o Thai ang nag-imbento ng internal combustion engine, motorsiklo o trisiklo. Ito ay dinala sa puntong yon mula sa mga mas technological na umuunlad na bansa. Noong 1930 sang hapon na noon ay pinakamaunlad na bansang industrial sa Asya ay nagtaguyod ng pagbuo ng mga motorisadong sasakyan kabilang ang murang 3 gulong na mga kargang sasakyan na nakabase sa motorsiklo. Dapat tandaan na noong una sa hapon, inaangkat pa lahat ng kagamitan at saka palang lumitaw ang unang palatandaan ng sariling produksyon. Ang kargang trisiklo na Mazda Go na inilabas noong 1931 ay itinuturing na isa sa mga ninuno ng mga motoriksya. Lumabas ito sa merkado noong ika-3 ng Oktubre, 1931. Gayunpaman, sa di malamang dahilan, madalas nakakalimutan ang isang trisiklo ring lumabas noong 1931, ang Daihatsu HB. Ang mga unang trisiklo ng Mazda ay may 500cc na makina na 10 lakas kabayo. Bago sumiklab ang ikalawang digmaang pandigdig, ang displacement ay tumaas sa 670 kubiko at ang lakas ay naging 14 na kabayo. At huwag kayong malito sa mababa nitong lakas. Ang mga makinang ito ay may magandang torque at halimbawa ang Mazda Go modelo JA na may sariling bigat na 560 kilo ay kayang magdala ng 500 kilo ng kargamento. Noong late 1930 sa Japan, marami kang makikitang tricycle na gawa ng iba't ibang kumpanya. Daihatsu, Mazda, New Era, Iwasaki, Welby, HMC, Tsubasa, Mizuma at iba pa. Noong panahong iyon, ang Ministry ng Koreo at Komunikasyon ng Japan ay nagpadala ng 20,000 3 gulong na sasakyan sa Timog Silangang Asya para palawakin ang kanilang impluwensya. Naging popular ang mga sasakyang ito sa ilang lugar, lalo na sa Thailand, na noong dekada 60 ay natutong gumawa ng sariling tricycle. Dapat ding banggitin na sa Italy, noong dekada 30 ng nakaraang siglo ay sumunod din sila sa katulad na landas ng pag-unlad ng magagaan na sasakyang pangkarga. Ang mga kumpanyang V. Bianchi, Gilera, Benelli ay naglabas ng malawak na hanay ng mga 3 gulong na sasakyan para sa pagdadala ng mga kargamento, pati na rin para sa mga espesyal na gawain sa hukbong sandatahan at sa serbisyo ng bumbero. Ano ang pagkakatulad ng Italia at Hapon sa kasaysayan nung unang bahagi ng dekada 40? Tama, kabilang ang mga bansang ito sa mga natalo. Bumaba ang pamumuhay ng mga tao matapos ang digmaan at bisikleta at magaan na motorsiklo ang naging pangunahing transportasyon sa susunod na 10 hanggang 15 taon. Dahil karamihan ay walang sapat na pera para sa mahal na bagay. Bilang murang maliit na truck, naging talagang angkop ang trisiklo. Noong 1946, muling nagsimula ang Mazda sa paggawa ng pre-war na mga modelo. At sa pagtatapos ng 50 at 60s, nagsimulang gumawa ang industriya ng Hapon ng mas komportableng 3 gulong na mga truck tulad ng Daihatsu Midget, Mazda K300 at 60 T2000 at Hopestar SM. Sa mga K na truck, nagkaroon ng bubong, windshield at kalaunan ng kumpletong kabina na proteksyon laban sa masamang panahon. Pagkatapos ng digmaan sa Italia, nangyari rin ang gayong mga proseso. Noong huling bahagi ng 40 dasyos, si Carodino Dos Canio, isang taga-disenyo ng eroplano, ay nagdisenyo ng mga motoroller para sa Piaggio. Noong 46, naisip niya ang isang magaan at simpleng 3 gulong na truck na nagustuhan ng mga boss ng kumpanya. Ang sasakyan ay tinawag na Piaggio Ape. Ang Ape sa Italiano ay nangangahulugang bubuyog. Sa simula, ang trisiklo ay ibinenta sa pangalang Vespa K o 3 Vespa. Sa simula, ang mga trisiklo ay nilagyan ng mga makinang may kapasidad mula 50 hanggang 100 at 50 kubiko at kalaunan ay lumabas ang 100 at 75 kubikong makina.
Noong 1964, nagkaroon ng sariling kabina ang Ape D. Hanggang ngayon, ginagawa pa rin ang Piaggio Ape sa ilalim ng Piaggio India. Sa India, ang Ape ay kadalasang makikita sa anyo ng mga motoriksya. Medyo kakaunti lang ang bilang ng mga Ape na ginawa sa Italia hanggang Oktubre 2013 nang inanunsyo ng Piaggio na ititigil na ang paggawa ng Ape sa Italia at ililipat na lahat ng produksyon sa India. Matagal ng kakompetensya ng Piaggio at Vespa ang branda Lambretta. Ang Lambretta, walang duda, ay sumunod sa halimbawa ng Piaggio Ape at noong 1949 ay ipinakilala nila sa publiko ang kanilang unang pangkargang tricycle na Lambra FB. Sa literatura ng kumpanya noon, nabanggit ang modelong A na nadisenyo ng mas maaga at malamang ay di lumampas sa prototype. Ang F sa pangalan ay ibig sabihin furgon habang ang pangalawang letra ay para sa henerasyon. Ang pangalang Lambra ay ibinigay sa magaan na truck bilang palangal sa pangalan ng ilog na dumadaloy malapit sa pabrika. Ang ebolusyon ng Lambra ay nangyari sa katulad na paraan ng kay Ape. Noong 1957, lumabas ang modelong Lambra FD na may kabina. Napatuloy ang produksyon ng 3 gulong Lambretta truck hanggang 1971. At kung noong simula ng produksyon, nung muling bahagi ng 40-S ay malaki ang pangangailangan ng mga Italyano sa mga magagaan na truck na ito. Pagsapit ng unang bahagi ng 60-S ay lubos na nagbago ang kanilang pamilihan. Ngayon, ang mga pangunahing mamimili ay Asiano at marami rito ay in-export noong dekada 60. Ang ilan sa mga trisiklong ito ay ginagamit pa rin ngayon. Siya nga pala, alam mo ba na ang mga motoriksya ay umiral din sa napakakaunting bilang sa USSR? Noong 1957, inilunsad sa serye ang motor oiler na Vyatka VP, 150 na kopya ng motor oiler na Vespa, 150 GS ng 1955. Pagkalipas ng 2 taon, Oktubre-Nobyembre 1959, ipinakita sa exhibition sa Moscow ang 3 gulong na truck bilang van, dump truck at kargamento. Ang mga truck na ito ay kahawig ng Piaggio Ape, ngunit may isa pang ika-4 na bersyon, ang mototaxi na VP 150T, na sa disenyo ay kahawig ng unang Lambretta. Ang motoriksya na ito ay ginawa sa espesyal na utos ng VDNKH para sa pagdadala ng mga bisita habang nag-e-explore sa napakalaking eksibisyon, Asia. Mga 50 piraso ng ganitong mototaxi ang ginawa. At ngayon, dumating na ang sandali para lumipat tayo sa timog at timog silangang Asya ng dekada 60. Sa puntong ito, nakabangon na ang Hapon at Italya mula sa digmaan at nagsisimula ng gumamit ng mas maayos na sasakyan, kabilang ang mga kotse. Pero nanatiling mahirap ang timog at timog silangang Asya. Noong dekada 60 ang mga bansa sa rehiyong iyon ay bagong laya mula sa kolonyalismo at dito nagsimula ang motorisasyon gamit ang magagaan na motorsiklo, motorolyer at 3 gulong na truck. Aktibong sinakop ng mga kumpanyang Hapones at ilang Europeo ang mga pamilihang ito. Ibang usapan naman ang presyo ng sasakyang gawa sa Lombardia, Italy at dinala sa India halimbawa. Iba naman ang presyo ng produktong gawang Indiano sa kanilang lugar. Ang pag-organisa ng lokal na produksyon ay usapin ng panahon. Ito ay mga sangay ng dayuhang kumpanya at mga lokal na kumpanyang natutong gumawa ng kagamitan. Halimbawa, hindi masyadong nalungkot ang mga Indiano nang itigil ang Lambro. Una sa lahat, meron ng medyo malaking lokal na tagagawa doon. Noong 1945 itinatag ang kumpanyang Bajaj. Dati itong Bajaj Trading Corporation Private Limited na nakatuon sa pag-aangkat at bentahan ng mga 2 at 3 gulong na sasakyan. Noong 1959, nakuha nito ang lisensya mula sa pamahalaan ng India para gumawa ng 2 at 3 gulong na sasakyan, pati mula sa Piaggio para gumawa ng Vespa scooter sa India. Kalaunan, naging pinakamalaking gumagawa ng motoriksyo sa India ang Bajaj at naging karaniwang tawag ang pangalan nito gaya ng Xerox. Pangalawa, noong 1972, itinatag ang kumpanyang Scooters India Limited at doon nagsimula ang paggawa ng mga motorolya. Matapos ang ilang taon, natutunan ng Scooters India gumawa ng 3 gulong na Vikram Lambro sa lisensya. Dahil sa sobrang popular ng Vikram, noong 1977, nagpasya ang kumpanya na itigil ang 2 gulong na scooter at ituon ang lahat sa motoriksya. Ang sangay ng Piaggio India ay binuksan noong 1979. Sa mga dekada, nagbago ang motoriksya.
Sa ilang modernong modelo, ang makina ay nilipat mula sa ilalim ng upuan ng driver patungo sa ilalim ng upuan ng mga pasahero sa likuran. Bukod sa makinang gasolina, ginagamit din ang diesel engine at sa ilang reyon, may motoriksya na inaayos para sa liquefied natural gas. Mahirap paniwalaan na may environmental standard sa India, pero totoo ito at nag-evolve ang mga motoriksya para mabawasan ang polusyon. Ngayon, kadalasan 4 na stroke na makina ang ginagamit sa halip na 2 stroke tulad noong dekada 60. Sa nakaraang 15 taon, may trend ng elektrifikasyon ng tuk-tuk. Alam natin na hindi naman ito talaga mas environment friendly. Sa lokal na antas, sa mga kalsada ng lungsod, dahil sa solusyong ito ay mas kaunti ang usok at mas kaunti ang ingay. Noong 2013, may halos 100,000 electric rickshaw sa India. Ngayon, mas dumami pa sila. Gayunpaman, karamihan sa mga driver ng rickshaw ay konserbatibo tulad ng ibang nagmomotorsiklo. Halimbawa, ang TVS na bagong pasok sa motorickshaw market ay nagpakilala ng ilang bagong ideya sa TVS King, kabilang ang pagbabago sa lever ng reverse gear. Hindi agad tinanggap ng mga driver ng rickshaw sa Russia ang mga bagong ideyang ito. Napilitan ng kumpanya na tumuon sa mga dayuhang merkado kung saan bago pa lang ang mga autoriksya, Aprika, Timog Amerika at gitnang silangan. Sumikat ang riksha dahil mura, mabilis at kayang dumaan sa masisikip na kalsada ng malalaking lungsod. Isa pang salik na pabor sa paglaganap ng mga motoriksya ay ang klima ng rehiyon. Mainit doon buong taon, kaya ang bubong ng tricycle ang proteksyon ng driver at pasahero laban sa ulan at araw. Ang mga tuktok ay resulta ng natural na pag-unlad ng transportasyon mula sa mga rickshaw na hinihila ng tao, pedicab hanggang motoriksya. Itinuturing ng kakaiba ang mga rickshaw na hinihila ng tao at matatagpuan na lang sa ilang bahagi ng mundo gaya ng mga lungsod sa Madagascar at Kolkata, India. Mas laganap ang mga pedicab bilang pampublikong transportasyon kaysa libangan ng turista, ngunit malamang magiging bihira na rin sila sa loob ng 20 taon. Sa ngayon, ang pandaigdigang kabisera ng mga pedicab ay ang Bangladesh. Doon, may opisyal na nakarehistrong 400,000 na pedicab. Sa Myanmar, popular ang mga pedicab sa Yangon, kung saan ipinagbawal ang transportasyong demotor at nananatiling mahal ang karaniwang taxi. Ang pedicab sa Myanmar ay tinatawag na Sai Kaa na binibigkas sa Burmese bilang Kaa. Ang salitang ito ay mula sa kolonyal na Ingles na sidecar na tumutukoy sa disenyo ng pedicab kung saan nasa tagiliran ang upuang pampasahero. Sa katulad na paraan ng pag-unlad, ganito rin ang naging landas ng mga motoriksya sa Pilipinas. Pagkatapos ng digmaan, maraming naiwan na Japanese motorsiklo na may sidecar tulad ng Kuragan at Rikuwa na ginamit ng mga lokal sa transportasyon. Ginaya at inangkop nila ang disenyo sa mga imported na sasakyan. Ang nag-iisang bagong ideya ng mga Pilipino ay ang bubong sa sidecar at driver. Ang tuk-tuk ay kinikilalang kalahok sa trapiko sa mga bansang Asyano, kahit minsan ay parang hindi ito opisyal na kinikilala ng mga autoridad. Pero hindi, may mga plaka sila, may mga espesyal na traffic signs para sa kanila at may mga nakalaang bahagi sa mga batas trapiko at mayroon ding mga asosasyon ng mga operator. Kagiliw-giliw na katotohanan, sa ilang mga bansa, ang mga traffic sign ay may larawan ng uri ng tuk-tuk na karaniwan sa bansang iyon. Sa mga nagdaang taon, dumami ang motoriksya sa Afrika. Maraming supplier at tindahan ng piyesa ang nagsulputan. Sa Liberia halimbawa, ipinagbawal ang mga mototaxi pabor sa mga motoriksya. Napatunayan nilang mas ligtas ang mga ito kaysa sa mga motorsiklo. Siyempre, ang rickshaw ay may proteksyon ng metal na frame at mga pader at mas mababa ang bilis nito kumpara sa motorsiklo. Nang ipagbawal ang mga mototaxi sa Liberia, bumaba ng 70% ang mga aksidenteng kinasasangkutan ng mga sasakyang demotor. Sa bandang huli, mararanasan din ng mga lungsod sa Afrika ang parehong suliranin ng mga pangunahing lungsod sa Asya, labis na sasakyan, ingay at polusyon. Sa ibang bansa, radikal nilang sinolusyonan ito. Ipinagbawal ang mga tuk-tuk. Halimbawa, sa Nepal at China, sa malaking lungsod ng Yangon sa Myanmar at sa Islamabad sa Pakistan. Nang lumabas ang Uber, nagkaroon din ng mga app para mag-book ng tuk-tuk. Uber Tuk sa Ehipto at Sri Lanka at Jagno sa India. Malakas na kalaban ng taxi ang 3 gulong na motoriksya dahil mas mababa ang pamasahe. Bukod sa karaniwang gamit ng motoriksya sa paghahatid ng tao at kargamento, naging bahagi rin ito ng mga paligsahan.
Sa India, mula pa noong 2006, may mga kaganapan na tinatawag na rickshaw run. Bawat taon, nag-iiba ang ruta at dumarami ang mga koponan. Noong 2006 ang ruta ay mula sa bayan ng Kochi sa timog na estado ng Kerala hanggang Darjeeling sa kanlurang Bengal. Sa karerang iyon, 34 na koponan ang sumali at 30 at isa ang nakatapos. Ang rickshaw run ay ginaganap tuwing 4 na buwan, tuwing Enero, Abril at Agosto sa India. Laging ibang ruta, pero laging nagsisimula sa huling destinasyon ng nakaraang karera. Sa rickshaw run noong 2022, dalawang koponan, isang Canadian at isang Swiss, ang nagtala ng world record sa pinakamataas na naakyat gamit ang autorickshaw. Sa Himalayas, naabot nila ang Umling La Pass na matatagpuan sa taas na 5,779 na metro sa ibabaw ng dagat. Ang kalsadang dumadaan sa Umling La Pass ang pinakamataas sa buong mundo. Sa totoo lang, ang southern base camp ng Bundok Everest na kilala rin bilang Jamalungma ay mas mababa ang taas, 5,364 na metro. May mga paligsahan din para sa bilis bukod sa karera ng tibay at endurance. Noong taong 2019, naisulat ni Matt Everett ang kanyang pangalan sa Guinness Book of Records matapos niyang patakbuhin ang inangkop na tuktuk hanggang sa bilis na 119 at kalahating, 119 tuldok 5 kilometro bawat oras. Sa motorikshaw na gawa noong 1,971, naglagay siya ng 1.3 litrong makina ng Daihatsu kapalit ng orihinal na 350cc na makina. Patuloy pa rin ang mga tangkang higitan ng record. Malungkot na realidad, karamihan sa mga driver ng tuktuk at rickshaw ay kabilang sa pinakamahihirap. Sa kabisera, karamihan ay galing probinsya at sa probinsya galing baryo naman. Sa mga kalsada ng lungsod tuwing gabi, makikita mo ang mga nakaparadang motoriksya na may mga nakasabit na duyan kung saan natutulog ang mga driver. Sapat lang ang kanilang kinikita para sa kaunting kagamitan at ang natitirang pera ay ipinapadala nila sa kanilang mga pamilya. Mananatiling simbolo ng tusong driver sa mataong kalsada ng Aprika at ilang Asyanong estado ang mga motoriksya at hindi rin sila gaanong magbabago. Maliban na lang kung gagamit sila ng dekuryenteng motor para mabawasan ang ingay at polusyon sa lungsod. At dito na natatapos ang aking kwento mga kaibigan. Ganito ang kasaysayan ng makukulay na sasakyan mula sa malalayong bansa, ang mga motoriksya. Gaya ngang lagi sa dulo ng video, pinaalalahanan ko kayo na makakatulong kayo sa pag-unlad ng aking channel at sa paglabas ng mga bagong episode sa pamamagitan ng pag-share, pag-subscribe sa channel at pag-iiwan ng komento. Kasama nyo ang Crossmoto Channel. Hanggang sa muli, paalam!